Now let's start our class, no? Future social workers. So I'm happy to be back on our reviews. Kumusta naman kayo dyan, no? Kumusta yung mga buhay-buhay nyo dyan? Ayos pa ba kayo dyan? Kaya pa ba? So nagtapos na yung first month natin, tapos na yung June. July, August na lang. No? Take note po, mga second week po sa September, yung board exam. So let's say two months na lang talaga and other days yung board exam nyo. Talagang lantakan nyo yung pag-study nyo, pag-aaral nyo. Na para hindi kayo dilaan ni Alden kung bumagsak. Nakakatakot naman. Now this time, I'm going to tackle about special things, no? Important things. Usually, I do these things talaga sa final coaching na lang. Pero kasi mahal ko kayo, wala naman yung isa dyan. Regards pala sa isa dyan, no? Na I'm sure nanonood. So sabi pa nga, no, please, let me share to you a word from God. It says that in James 1:5, if you need wisdom, ask our generous God, and He will give it to you. So, pagbibigyan ka niya, kung ano man yung i-ask mo sa Kanya. So, dapat naman ikaw din, mag-ask ka. Hindi po maubusan yung God ng biyaya. No? Sabi pa nga dyan, He will not rebuke you for asking. Hindi ka niya pagagalitan, uy. No? Kahit pa ang dami mo ng kabulastugan sa buhay na ginawa. Pag mag-ask ka sa God, babalik ka sa Kanya. Okay? Yung mangyari dyan ay, bibigyan ka niya ng wisdom. Try to pray. Okay? Next thing is in Hosea 4:1-9. Sabi nga dito, di ba? My people are destroyed for lack of wisdom. Kung hindi ka makinig ngayon, no? Cellphone ka lang dyan, okay lang. Recorded naman to, and ipopost ko to in public sa YouTube ko. Anyway, if you want more of this, my review program, online course is available. The most affordable review programs out there. Huwag kang mapag-isa sa board exam. Akala mo kaya mo yan. Hindi po. Maliit po yung percentage na pumapasa sa self-review lang. No, sorry to say this, pero totoo siya. No, even nga, ang dami nga bumabagsak na mga cum laude. Iba pa rin talaga pag merong kang mentor figure na nagtuturo sa iyo. No, do not do this alone. Kaya ginawa ko tong channel, tong review courses natin para makatulong. Lalo na sa iyo. No, so needs list natin, no? I hope you are in the safe place there, quiet place or comfortable place. Stable internet, may pencil and ballpen ka dyan to sulat-sulat ka dyan. You can have some snack and beverages. Ako, naubos ko na yung tubig ko dito. Wala na siguro tong laman, iwan ko lang. May kakarampot. No? And then, be motivated. Kalimutan mo na yung problema mo. Isipin mo muna kung magiging social work ako, ubos to lahat. Okay? Ubos lahat ng problema natin dyan. No? Nagmo-move ba yung kuan? Kaha. I have to stop the share. Kasi parang I think this is okay. Okay? So, kumusta ka naman yung buhay-buhay mo dyan? Okay ka pa ba? I hope you're okay there. So, ito yung itatackle ko ngayon. And it's so crucial, by the way. Sabi pa nga dito, nakakatakot, di ba? May parang nahulog siya sa hole. Bumagsak siya sa hole. Sabi nga dito, tricky questions in the board exam, especially social worker licensure examination.
So, paano ba 'to, malaman itong mga tricky na 'to? So, sabi ko nga 'di ba, tinuturo ko lang 'to sa final coaching, tinuturo ko lang 'to sa review. Pero kasi mahal ko yung isa diyan, mahal ko kayong lahat 'no, tuturo ko sa inyo 'no, mga libre. But if you want more, you join my review. Ang dami kong ituturong mga ganito 'no, ika-categorize ko lahat ng mga tricky thing, how to analyze, how to comprehend. Somehow sort of, I'll make things easy. Do'n niyo naman ako nakilala, eh. So, o sabi nga dito kung magkakamali ka dito ay talagang didilaan ka ni Alden, gaganyanin ka, gaganyanin ka niya. Di ako bagay, parang ang dumi ng mukha ko, ikukumpara kay Alden. So, itong mga tricky questions na 'to, ito yung mga ginagamit ng mga professors, especially sa paggawa ng question. I can relate this because I've been a teacher in college in social work profession for 5 years and nag-let pa ako, mas lalo ko itong nalaman. Kasi may nabasa akong libro sa LET, it's more about curriculum. Dun tinuturo paano ba maglagay ng mga distractors sa paggawa ng question. Iyon nabasa ko yun, na ako, aha, ito na yun. Tinuturo ko siya dito. So it took me 3 degrees or 3 license para malaman 'to. Tapos i-share ko lang sa iyo ng libre. Sinusuwerte. Pero mahal ko kayo, eh. Tuturo ko 'to. Okay. So, of course ang dami pong, I want you to change your paradigm. 'Pag sabi nila kasi paradigm, changing your perspective. So, ang context na ituturo ko ngayon ay social welfare policies and programs. Ito yung pinakamahirap sa board exam kasi ang broad ng topic niya. So, ang dami niyang mga topics, social work foundations, policies, laws, IRR, or implementing rules and regulations ng batas. So, kulang, magbasa ka lang ng batas, basahin mo yung RRR ng batas. Project development, lalong mahirap to. And administration, which is my master's degree. Ito yung specialization ko talaga. Pero lahat na rin yan. So, ito na yung unang tricking question, no? Ilagay mo to sa utak mo. And I hope maging humble ka na tanggapin at tanggapin yung mga knowledge na 'to. Ang daming nagcha-chat sa akin, nagpapa-advice sa akin. Sinasabi nila, "Sir, pa-advice ako be." Sarap tanungin ba, sarap tanungin. Tanungin ko sana, "Sure ka ba talaga na kung magpapa-advice ka, yung advice ko sa'yo susundin mo?" Kasi yung iba kasi, wala, hindi naman talaga sinusunod. Sayang naman yung effort ko ng pag-advice sa'yo, eh, nasayang yung laway ko, binigyan kita ng oras, hindi pala susundin. Mahe-hurt naman tayo diyan. Okay, ito yung unang tricking question. Are you ready? Is your pen there? Yung ballpen mo diyan, yung pencil, yung papel, notebook mo. Ito na yon. Tricky synonymous. Ano yung first thing narinig yun ng word na synonymous? Pagkahalintulad na salita, di ba? Pagkahalintulad ng meaning. Parang ganun, di ba? And sometimes, kung naka-encounter tayo sa board exam, masasabi natin, same lang naman to. Pero may isa dyan. Of course, isa lang yung pwedeng maging sagot dyan. Alangan ba naman, hindi pwede dalawa-dalawa. No? Maging loyal ka sa isa. Let me give you another example of this. Ano yung sagot dito? Sino din yung exempted sa value-added tax? Sa VAT? I'll give you a minute. May sagot ka na? Okay, sagot ka na. Sasagutan ko na. So, ito yung pinaka-perfect example talaga ng tricky synonymous. Kasi most likely kasi yung mga answer, synonymous. Yung senior citizen, katulad siya ng elderly. Yung PWD,
Yun din yung disabled person. Pero yung tunay na sagot talaga diyan ay letter E. A at B lang po. Senior citizens at saka PWD. Yan yung sinabi sa IRR ng 10754 na applicable sa law na 'to, 'no? Na meron silang discount pa nga. So bakit sir hindi elderly or hindi all of the above? Kasi synonymous lang naman yung senior citizen at saka elderly. At saka yung disabled person tsaka PWD. Take note po yung elderly hindi po natin siya masyadong ginagamit in formal setting. Lalo na yung disabled person. Discriminatory po yan. Meron bago ngayon, di ba, sa PWD, differently abled person. Pero, ito kasing context na to ay sa batas kasi exemption sa BAT yung pinag-uusapan. So, na-trick ka, di ba? Na-trick ka sa synonymous. Nagkamali ka tuloy. Dinidilaan kayo ni Alvin na naman. Ganyan ka naman yan yun. Okay? Be tricky po. Ito pong item na to, no? Ang ini-emphasize po dito talaga, ano yung nakasulat sa batas regarding VAT or exemption sa VAT or value added tax. Careful ka dyan. Okay, hindi po language yung topic natin. Social work po, batas po is WPP. So, dapat kang accurate sa mga sagot mo. Okay. So, wag ka nang matricky sa mga synonymous. No, parang katulad lang ha. Parang same lang yung meaning. Oh, nag-assume ka na naman. No, binigyan ka niya ng feelings, nag-assume ka na parehas lang, kaibigan lang pala kayo. Do not confuse flirting sa pagiging palakaibigan. Joke lang po. Napasok ni Sir James. Okay? No, tandaan mo yan ha. Do not be tricky. Ito naman yung next. He or she is below 18 or above, but not capable of defending and taking care of himself or herself. I'll give you a minute. Sagot mo. Now, same principle may apply in this matter. To be honest, lahat po yan, pwede yan maging bata. Siguro nga kung merong isang choices dyan na all of the above, pwedeng siyang maging sagot. Pero pinag-uusapan dito ay itong bata, child, according sa law. No? Maraming mga 8554, juvenile, ano pa yan, mga child abuse. Ito talaga yung meaning ng bata. Child refers to a person below 18 or even, no? Lumampas siya ng 18 pero unable to fully take care of himself. Sino yun sila? Yung mga naaabuso, neglected, cruelty, exploitation, lalo na yung mga disability. No? So, pinag-usapan po talaga dito ay yung pinaka-target na child. Okay? Child. Hindi kasi minor lang ang nilagay. Kasi minor, magkatulad lang naman yan eh. Synonymous lang naman yan eh. Yung may child din sa C. Pero specific lang siya sa may special needs. Child talaga ang pinaka-general na answer dito. Okay? Na-trick ka na naman. Pero alam ko nasagutan mo siya kasi paulit-ulit na siya. Pero kung nagkamali ka, naku po, patawarin ang sarili at mag-move on. Okay, ito na naman. Next item. The mental capacity of a minor to understand the difference between right and wrong and its consequences. Ang sagot.
May sagot ka na? May sagot ka na ba? Ang sagot po natin dito ay of course discernment. Galing po sa juvenile justice na law. Yan po talagang right term na ginagamit, discernment. Hindi po rational thinking. Mas kasi rational thinking kasi pinag-usapan lang dyan yung ability to reason. Reason. Marunong kang magrason. Hindi naman yung pinag-usapan dyan yung right and wrong and yung consequences. Child maturity, pwede po yung pinag-usapan dyan yung bata na 0 to 1 years old, maturity ng bata, hanggang ganun po. Discernment po yung right term dito. Cognitive development, sino yan? Piaget. Moral development, Kohlberg. No? So, na-trick ka ba sa synonymous? Wag naman. Okay, next item natin. Ito na naman yung isang technique. Tricky necessity. Ano kaya yung necessity na naman, sis? Kasi pinagagawa ko lang talaga yung pagkakategorize sa mga trick para makuan ko siya, ma-dissect. Ano yung ibig sabihin ng tricky necessity? Necessary? Necessary bang ganyan? Or hindi na necessary? Kailangan pa ba to? Or hindi na? Tricky necessity. Okay, next. Bigyan ko kayo ng example nito. Ito yun, no? Bigyan kita ng minute. Ano yung sagot? Which of the following could result to the creation of projects? May market community demand tayo, organizational need, customer beneficiary request, and technology. Tsaka pipilian mo pa yan, idadisect mo pa yan. Ano yung tamang sagot? Mahirap to. Ang tamang sagot po, letter C. Discount sa principle natin ngayon na tricky question na does it discount to the tricky or principle of necessity? Okay, isahin natin yung item. Which of the following could result to market creation? Ibig sabihin, itong mga composition na to or conditions, ito lang, magkakameron ng project. Okay. So, 3. Customer beneficiary request, yes. 1, market community demand, yes. Of course, kailangan ng community demand and organizational need o yung institution or agency na magkakandak ng project. Bakit hindi nasali yung technology na number 4? Kung corporate yung setting, kailangan siguro ng technology. Pero in general talaga class, hindi na necessary na advance yung technology nila dyan. Lalo na sa setting natin, sa context natin social work, bukid po yung context natin, yung mga setting. Kahit wala yung technology advances na yan, matutuloy pa rin yung project. Again, tricky necessity. Tanungin mo sarili mo, hindi naman yan necessary. Magagawa naman yung project sa 1, 2, 3 lang, sa market, community demand, organizational need, and customer requests. Di ba? Hindi siya necessity. No? Kailangan ba natin maging technologically advanced? Ang hirap nga tayo, third world country nga tayo. Paano kung yung context talaga ay sa bukid? So, hindi na necessary yung technology. Magagawa pa rin yung project, makikreate pa rin siya without technology. Again, tricky necessity. Tanungin mo lagi yung sarili mo, necessary ba tong item na to? Kung hindi, lalo na yung dalawang choices, hindi siya nagsusupport na isali yung technology. Actually, yung tatlo nga eh. Hindi siya nagsusupport na isali yung fourth item na technological advances. Dapat ka na magduda.
No? Please, itatag sa utak natin, okay? Necessary ba? Kung hindi naman, busted mo muna. Ay, joke lang po. Necessary bang may jowa ako habang nagre-review ako? Sagutin ko na lang siya pag social worker na ako. Joke lang po. Sir James talaga. Next. Mahirap na mga item. I'll give you a minute. Project is the same with programs. First choice, true. Under social administration, there is no difference. Second choice, false. Project is smaller than programs. Third choice, false. Project terminates when objectives are achieved, while programs are indefinite. Fourth choice, true. Project is just smaller version of programs. Ang daming principle na pwedeng ma-apply dito. Lalo na principle of generalization. Ano yung sagot niyo? A, B, C, D. Alam yung principle na generalization sa board exam? Yan yung tipo na magkatulad ba yung buwan at saka yung araw? Alam naman natin na hindi talaga. In general, hindi. Huwag mo nang i-debate na parehas. Sabihin mo man, they are both stars. They are both have lights. They are both circle. Hindi pa rin. So, i-general mo na yung sagot. Automatic, mark out mo na yung dalawang choices. No? False. No, project is the same with true. So, yung true, na number 1, X kaagad. Kasi hindi naman talaga. No? At saka yung number 3, yung number 4. So, letter A, 1 and 4, maling-mali. So, hindi siya pwede. So, pasok sa generalization principle na, hindi naman talaga. Huwag mo nang i-defend. Okay? Hindi naman necessary. No, huwag mo nang i-defend, no? Tignan mo lang kung ano yung nasa question, sumagot ka. Ano yung general na belief or paniniwala or knowledge natin sa program at saka project? Diba? Hindi talaga sila magkatulad. Yun talaga yung general principle. Hindi necessary. No? So, sabi ko nga dyan, no, answer only what's written. No, so, before mo pa nalaman yung sagot, actually, hindi na talaga kasali yung 1 and 4. Kasi, in general knowledge natin, magkasalungat talaga yung dalawa. Okay? Yung dalawa talaga yun, magkasalungat talaga. So, yung pipilian mo lang ngayon, B and C. No, so, tingnan natin yung choices number 2, false. Project is smaller than program. Tama. Tama. Number 3, false. Project terminates when objectives are achieved while programs are indefinite. So, ibig sabihin daw, nawawala yung mga project pag tapos na yung objectives, ang natitira yung program. Parang purpose, no? Ang Pantawid Pamilyang Pinoprogram, that's a program, ang daming project na saklaw niya. Ang natapos na yung mga objectives ng mga maliliit na projects na yan, tapos na yung project, pero yung program ng purpose, nandyan pa rin. Again, pasok siya sa principle of generalization. Ano yung general knowledge natin? Magkasalungat talaga sila. Wag mo nang i-defend. Period. Intindihin mo lang. So, dalawa na lang yung choices na natira. Yan yung 2 and 3. Okay. Wag mo nang ipili talaga kung ayaw talaga. Kung hindi talaga panahon, iyak mo na lang. Ganon. No?
Next natin. Ito. Tricky equation. Alam mo yun yung sa mga vlogger, no? Yung parang may mga equation sa utak nila. Parang sakit sa ulo. Paano siya i-solve? Kung hindi ito masagot, malalaglag ka talaga sa bangin. Joke lang po. No? Tricky equation. Ito yung item natin. Which among the following is least appropriate description of a program? Ano yung sagot mo? May underline na ako dyan. Yan yung equation na nakakainis. Okay, ang tamang sagot po dyan ay letter B. No? So, least appropriate. Ang hanapin mo dyan is yung maling sagot. Yes, yan po. So, A, program manager must expect change from both inside and outside. Check na check yan. Okay yan. Naalala pa niya yung outside. Grabe naman siya. Ang bait naman niya. Letter C, success is measured by the degree to which it satisfies the need and benefits for which it was taken. Lalong check na check. Needs and benefits. Ibig sabihin, na-supplyan ba yung need ng benefits? D, program managers monitor the progress of the program components to ensure the overall. Bait niya naman. So B, bakit B yung sagot? Ay, hanapin mo yung maling sagot. Ang ibig sabihin ng least appropriate. Bakit? Sa totoo lang, kaya siya merong least appropriate kasi pwede pong maging appropriate lahat ng sagot or choices. Pero bakit parang medyo least appropriate masyado yung letter B? Sabi kasi dito, program managers manage the project team to meet the objectives. Yun lang. Imamanage yung team para objectives. Tapos na yun. Sounds like bitin. Sounds like parang yun lang yung tatrabahuin mo, objectives. Yun na. Kung matapos na bang objectives, does it equate for unexpected change? Kung matrabaho ba yung objective, does it equate for success? Sabi dito kasi sa C, pag nasatisfy yung need at benefits, okay siya. Hindi lang siya objectives. Sabi din dito sa D, minomonitor niyo yung progress to ensure overall goals. So yung B, aside sa bitin siya, it could connote negative in the other sense. So parang tatrabahoin mo lang kasi may objective. You get me? So totoo lang, pag merong mga least appropriate ng mga ganyan-ganyang mga equation, mahirap yan na item. Kasi pwedeng maging appropriate lahat ng item. Kaya nilagyan ng list kasi hanapin mong hindi masyado appropriate na sagot. So ito yung mga equations natin, no? Mga tricky equation. So pag appropriate, of course, hanapin mo yung right answer. Pag inappropriate, no, yung wrong answer. No? And it also apply pag merong most
sa unahan. Most appropriate, so pinakatamang sagot. Most inappropriate, so pinakamaling sagot. Pero, dito na nagkakatalo kung merong least sa unahan. Example, least appropriate. Ano ibig sabihin ng appropriate? Right answer. Ano ibig sabihin ng least? Not so. So, i-add natin yung equation. Not so right answer equals wrong answer. So, pag least appropriate, wrong answer yung hanapin o yung pinakamalayo o yung pinaka-foul o yung illogical. And then, ano na ibig sabihin ng least inappropriate? O, i-decode natin. Pag sinabi natin inappropriate, ibig sabihin wrong answer. Pero pag may least sa unahan, ang ibig sabihin niyan ay not so wrong answer. Not so wrong answer means hindi masyadong mali. So, yung pinakatama. Okay. Again, i-reiterate ko sa inyo. Pag lumalabas tong mga ganitong mga equation, pwedeng ang ibig sabihin niyan, lahat ng item, mali. Hanapin mo lang yung medyo tama. Pwede rin na yung item, lahat ng item, tama, hanapin mo lang yung medyo mali. No? Okay? Ibalik ko, sabi pa nga dito sa isang item, pwedeng maging appropriate to. Lahat ng item. Pero yung hinahanap natin yung least appropriate, yung medyo foul. Okay? So, pag nakakita ka niyang mga ganyang words, huminga ka muna. Kaganyan ka. Pag hinahanapan siya ng mali, ibig sabihin, pwedeng maging tama lahat, tricky siya. So, iset mo na kaagad yung mind mo. Mind setting kasi yung board exam. Okay? Ganun lang po yan. Kung hinahanapan ka na naman ng tama, ibig sabihin, pwedeng mali lahat ng item. I-analyze mo talaga. Itimbang mo. Okay ba tayo dyan? Next. Tricky, common sense, symbolism. Ano siya? Okay? Bibigyan ko kayo ng example niyan. May item na tayo. The aim of this approach is to ensure that development of communities leadership will generate local activism in the ground. So, dalawa. Development at saka local activism in the ground. Ano yung sagot? So, merong nasaling, sagutan na natin ha, merong nasaling dalawang models, no, ng CO. Yung social action, saka community development. Yung community development ay
magagawa niyo yung project or masosolve niyo yung problem through massive involvement ng mga community or participation. Social action, medyo tricky. Dito na sa D tayo. Sustainable development is more about i-reserve yung or i-preserve yung mga resources para mapakinabangan pa siya ng next generation. Actually, nasa A or C lang yung sagot. Ito, sabi si. Hindi po pwedeng A yung sagot ha kasi merong activism. Wala naman sa context. Pag social action kasi merong context na merong inaagrabyado na isang party ng malaking party. Example, yung um, proletariat, inaagrabyado siya ng bourgeoisie. Di ba yung sabi ni Karl Marx, so may social action na nangyari. Wala naman binigay na context na social action. So, pero bakit C yung sagot? Ito na yung sinasabi ko, class. Balik natin ha. Tricky, common sense, symbolism. Through the symbol, maansiran mo yung sagot. Imagine mo, ganun lang. Maansiran mo yung sagot through symbolism. Yes. Let me give you an example. Sabi nga dito, the aim of this approach is to ensure that the development of communities, leadership will generate local activism in the ground. Ano yung ibig sabihin ng word na development? Di ba pataas yan eh. Di ba yung sa mga graph, yung pag-develop nagde-develop yung isang economy, pataas yan eh. Pataas yan eh. So, ibig sabihin yan, going up, up. Pero manggagaling daw yung developing sa communities, galing sa on the ground local activism. So, ang on the ground, ano yung on the ground? Sa bottom yan, di ba? Sa bottom part ng society. Doon daw manggagaling yung change through leadership, through activism. They'll try to pursue the development of communities. So, yung pinaka-example dyan ng development is development, bottom-up development. So, the question is all about where the leadership came from. Dapat alam mo ano yung pinag-usapan. Okay? So, di ba ano yung symbol ng up? Development. Ay, ano yung symbol ng development? Up. At ano yung ground? Baba yan eh. Bottom yan in the other word. So, ma-apply mo rin dito yung principle na synonymous. Yung kanina, an example natin, careful ka, pero dito, it give you a hint. Gets mo? Actually, pagtingin ko sa question na to, dalawang word na yun nasa isip ko. Development at saka ground. Yan lang. Hindi ko na basahin yung question. Kasi from the ground, from the bottom, umangat sila, kaganyan sila. Ganon. Okay. Pinapatawa ko lang kayo. Eh, sa totoo lang, if you're going to meet me on the person, nag-English-Englishan kasi ako sa klase. Ginagawa ko lang itong salitang balbal para mas maintindihan nyo. Ikaw talaga, judgmental ka. Okay? Intindihan? May tubig pa ba dyan? Kaya pa ba sa utak? Next item. Next, tricky item is entitled tricky contextualization. Ano yung contextualization? Kakamali ka dito, nako. Dapat alam mo to, class. Tricky contextualization. Item. Which is true about social planning. May sagot ka na?
So, ang tamang sagot diyan kay letter A. Bakit hindi D? Baliw. Sisiraan mo yung social planning, model yan ng sorry for my word. Sisiraan mo yung social planning, one of the models siya ng CO. The goal is to exhaust all resources to gains. Sabi din dito, it is a rigid process where monitoring is conducted by needs basis. Rigid process, sinisiraan, paninira yan. Careful kayo dyan. Alam mo ba, pag may mga question na which is true, sometimes, ano yung kagandahan? Ang ibig sabihin niya, ano yung kagandahan ng model na yan? So, ang natitira na lang natin ngayon ay A at B. Yun yung sounds good na tanong na malapit sa katotohanan. Kasi what is true eh. So, kung i-decode mo yung social planning, ito yung mga clue. So, social planning is a CO. So, it's a model of CO. So, ano yung philosophy ng CO? Ano yung B? Bakit hindi B yung sagot? Sabi kasi dito, it matches plans and needs with outside resources to be made available for them. Yun sa A, kumpara natin yung A. It is a process of forecasting social goals or target and then preparing the plan to address them. Alam mo bakit pumalpak ang B? Kasi ano yung philosophy at principle ng CO? Di ba yung CO, lalo na yung um, mga model ng CO, as much as possible, dapat yung mga resources nasa inside ng community. Para pag matulungan natin sila, pag i-terminate na yung case, nasa inside yung change na mangyayari. Dapat i-consume na natin yung resources inside. Kaya po medyo foul yung B kasi nauna kaagad yung outside na hindi naman pinag-uusapan yung inside. Yung A yung pinaka-target na sagot. Kasi nanggagaling sa inside yung tulong, yung social goals, and yung target para ma-address yung problem. Gets nyo? So yung C at D, it's a negative statement. It's a no-no. Lalo na pag model yung pinag-usapan. So CD, so mali. Yung A at B na lang, na foul. Yung B dahil outside. Yung nauna. Yung principle kasi ng CO plus hindi ganon. It's more likely yung principle ng CO, i-gather mo nga yung community eh. Yung human capital, yung pinaka-resources mo. Sila yung inside na resources mo para matulungan ma-achieve yung goal. Get me? Tumutunog na yung chan ko. Wala pa pala akong kain. Grabe na, sinakasakripisyo ko yung kain ko para sa inyo. Love ko kasi kayo eh. Tindihan ba? Okay, next. Again, nandito to pa tayo ngayon sa tricky contextualization. All these are conditions to initiate a project. Ay, sus, may sagot. Pwede nyo i-post yung video ha? Kasi baka mag-reveal, automatic kasi pinapa-reveal yung sagot. Para ma-test yung drill skills mo. I-post mo yung video. All these are conditions to initiate a project. Intindihin yung tanong.
Tamang sagot dito ay letter A. Now, bakit hindi BCD? Unahin natin. D. All executives support the objectives of the project. Kumbaga, ma-initiate na yung project kung lahat ng executive. Hindi po business nila yung pinag-usapan, hindi po corporate. Pangkalahatan ng project. Sa corporate man yan, sa community project, or sa community. Okay? So, letter D, it's more about pang-business setting lang yung konteksto. Kaya maling-mali. Executive lang ba? Ang dami pang involved ng mga stakeholders dyan. Customers, kahit sino. And letter C, bakit hindi? Kasi condition po yung pinag-usapan, hindi po decision. Di ba? One word lang, pwede kang mamali. No? Market demand users request according to executive decision. Pero parang di lang, di ba? Decision lang ng nakakataas na executive. Mali po. So, bakit hindi rin letter B? Letter B, bakit hindi B? Kasi it talks only budget or economic yung context. Hindi po ganyan, hindi po financial gain yung project natin. Okay? Ito yun, letter A talaga yung encompassing na sagot. Market demand, strategic opportunity, customer request, technological and legal requirements. Yan na. Enough na yan na ma-initiate yung project. Okay? The rest are more likely corporate, economic lang inaasam, and decision lang ng iilan yung nakakataas. Hindi ko consider yung mga customer request para executive lang at money budget. Maling-mali po yan. X, 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 X. Gets mo? Tumingin ka dito. Magiging social worker. Ikaw, magiging social worker ka ha? Nagugutom na ako. Tatapusin ko ito kasi mahal ko yung isa dyan. Kayong lahat. Next. Second to the last na to. Tricky, time-consuming categorization. Naku. Ito yung kababagsakan ng karamihan pag hindi ka nakinig. Huwag mong i-pass forward ha. Na. Time-consuming siya, categorization. Ito yung item. I-pause mo, i-pause. Para mabasa mo. The following reflects the process of analyzing the baseline situation necessary in project identification, which is the least inappropriate. Sumagot ka na. Alam niyo ba bakit tricky time-consuming categorization yung item na to? Kasi ang daming principle na malalagay dito sa tricky. Principle or tricky necessity. Principle of tricky equation. Yung mga least appropriate, least inappropriate. Contextualization and categorization. Kasi itong mga item na yan,
In order na malaman mo yun, i-categorize mo pa saan sila magagamit. Saan ba nagagamit yung problem tree, objective tree, identification of main issue, conducting baseline. Pero sa totoo lang, may technique po dito. Isa-isahin mo yan. Saan yung categorization? Papaldo ka pa rin. Aside sa maubusan ka ng oras, magkakamali ka pa. Pero ano yung technique? Intindihin mo ano yung context na pinag-usapan. Context, ulitin ko. Context. Ano yung pinag-usapan talaga dito? Ano lang yung belong sa baseline situation? Baseline, yung mga pangunahin. So, paldo po yun. Gaganyan si Aldin sa'yo. Yung B. Tsaka yung D, automatic. Paldo na yan. Kung alam mo pinag-usapan, B at D, paldo. Automatic X ka agad. Hindi mo na kailangan i-categorize. Hindi mo na kailangan magsunod-sunod pa yung step by step ng pag-identify sa baseline situation. B at D, paldo ka agad. Bakit? Alam nyo ba, class, pag binibigyan kayo ng ganitong mga items sa choices, yung use of problem tree, comma, objective tree, comma, identification, comma na naman, ang ibig sabihin yan, ano yung tamang pagkakasunod-sunod ng process? Kasi process yung tinatanong eh. Diba, pagkakasunod-sunod. Diba yung helping process natin, ano yung mauna? APIT yan, diba? Assessment, planning, intervention, evaluation, tsaka termination. So, dapat talagang pagkasunod-sunod yan. Bakit ba paldo yung B at D? Gaganyan si Aldin sa'yo. Kasi nauna ka agad yung problem tree. Di ba baseline situation yung pinag-usapan? So, pangatlo na yung identification of the main issue. Mali. Wala pang issue. Tapos mag-problem tree ka kaagad. Wala ka pang assessment. Mag-problem tree ka kaagad. Paldo, di ba? Same thing that happened also in letter D. Okay. Yun yung mahirap ngayon at yung A at C. Bakit ganon? Bakit A and C? Okay. So, ano yung nauna? Di ba ang pinag-usapan dito, process daw. So, dapat tama yung pagkakasunod-sunod. Tsaka sa baseline ha, baseline situation yung dapat nating target. So, ang tanongin mo ngayon, pasok ba sa proseso na kukunin ko yung baseline situation na necessary lang sa case? Okay, bakit C yung sagot? Okay. Ang C kasi yung pinakatama kasi identification of the main issue first. Check, katulad siya ng A, di ba? Sa pangalawang process. Next, conduct of baseline survey. Uy, parehas na naman sila. Sa pangatlo, nagkakapaldo. Okay. Kasi umuna ng problem tree ang letter A. Dito sa C, inuna niya muna yung review existing data. Tama yan, di ba? Di ba pag bago tayo nag-implement sa case ng client natin, part pa ng assessment yung pagkuha ng mga existing data. You with me? Dito kasi nauna yung problem tree. Saka next na naman niya, review existing data. Bakit ka nagpa-problem tree? Next na existing data. Unahin mo muna yung existing data kasi makatulong yun sa problem tree. Ano yung root, ano yung trunk, ano yung mga causes. Crucial sa diba? At saka yung mga sumunod naman, okay na yan, tama naman. Mga analysis na yan. No? So yan po yun. No? Tricky siya, time consuming, pero inanalyze mo lang siya in context na bakit nauna yung problem tree? Ang pinag-usapan naman baseline situation. X ka agad. So, pag first mo palang basa sa baseline process, paldo ka agad yung B at D. Kasi nauna yung problem tree. Hindi mo pa nga alam yung main issue eh. So, pag may mga ganitong process, pag may process na word, ibig sabihin yan, tama ba yung pagkakasunod-sunod? Yung question, process, yung pinag-usapan, pero target niya, baseline lang. Okay? Gutom na talaga. Para sa'yo to. Mahal ko kayo eh. Okay? Naintindihan? Diba? I will make things easy for you. I will make things easy for you. Tumingin ka sa mata ko. Magiging social work ka. Tumingin ka.
And I will make things easy for you. Makinig ka lang. Gutom na nga ako dito eh. Ito, lastly. Tricky naming. Na may mga ganito. Yung nag-let ako, may second degree license, kaming ganito. Alam niyo sa let, hindi kasi mawala yung pangalan ni Rizal, complete name nila Rizal, ng mga presidents, ng mga historical person. Kaya medyo naiinis ako dito sa item na to kasi mahirap siya. Bigyan ko kayo ng item. Tignan natin yung galing mo ha. Itong item na to. Kasi ang dami kasing matitrick dito. Akala mo memorize mo na sila. Miguel Lopez de Legazpi, kahit sino pa man sila, Jose Pahara, Malay Mendoza, sino yung mga tao na yan. Kasi tao kasi pinag-uusapan dito, mga name, historical person. Bigyan kita ng item. First Filipino to obtain a diploma in social work. Paano mo siya sagutin ngayon? Kasi pa lahat ng choices. Josefa na F or P? Hara na H or J? Martinez na is or Z? Paldo ka ngayon. Paano yung sagutin? Ano yung sagot mo? O, letter B. Kung nagkamali ka, okay lang po. Mahal ko naman yung isa dyan. Ikaw, kayong lahat. Di ba? Dapat yung rising mo talaga, word by word, letter by letter. Nung nag-let ako, kumasa naman, 86.80 naman yung rating. Di naman nagyayabang. Yabang mo, sir. Suntukin kita, sir, eh. Yung prop ed ko noon is 92. Major ko 80. General knowledge, 80 plus din. Yabang naman ni sir. Ito talaga yung nakakainis. Nakakainis. Akala ko hindi ako mahirapan dito. Akala ko memorize ko na yung naming. Sarap suntukin eh. So ha, mga mahal kong social work. Mga minamahal ko. Okay? Tignan talaga yung letter by letter. Ang dami pa ko i-share na mga knowledge. Pero through time na yon, mahirap. But if you want my counsel, take note po. It's better to have a counselor. Wag kang mag-isa-isa. Two is better than one. Make me your love. Joke lang. Make me your boyfriend for a while. No? Gawin mong boyfriend si Sir James sa review mo. Sabi pa nga ng iba nag-chat sa akin, Sir, naglalaba ako, sir. Ginagawa kong ringtone yung klase mo. Grabe. Yung oras mo sa akin na nakatuon. Para nyo na akong boyfriend. I-boyfriend nyo si Sir James sa review nyo. And I really tell you, papasa kayo. Fighting spirit ba, no? Fighting spirit, no? You know? Fighting spirit. Now, class, if you want my other techniques, I'm willing no to review you, no? Open pa rin yung review class ko ngayon from June to August, no? Contact me. Ano yung inclusion ng review ko? Kasali na dyan yung from foundations, HBC, SWPP, casework, group work, CO na mga classes. Okay? 2 to 3 times a week yung klase natin dyan, online. I-record lahat ng klase. For example, busy ka.
nag-working ka, hindi ka nakahabol sa klase natin kanina, recorded naman yon, mabibigyan ko kayo ng access through online. Make sure lang may internet ka. No? And then, meron tayo dyan 5. Another na naman dyan, aside sa yung mga klase na yon, merong 5 recorded na final coaching na klase ko. No? And then, itong mga techniques na to, incorporated na yan lahat. No? Incorporated na yan lahat sa review natin. Plus, meron pa siyang separate na one-on-one. Depende sa'yo kung gusto ka magpa-schedule sa akin, no? Na gusto mo i-motivate kita, ibigyan kita ng confirmation, ipag-pray kita, ipanalangin kita, walang problema po. No? Meron kanyang isang chance na maka one-on-one video call ako. So ito pala yung kuan ko. Nag-iisa kong account. Although marami akong pages, pero dito lang ako sumasagot. Dito lang kayo mag-chat please. James Radasa Potente na account ko. Walang ibang gwapo diyan. Ang followers niya around 7,000, so on. Okay? Hindi ko naman binago yan. So, yan na yung bagong name ng Facebook ko talaga. No? So, affordable lang siya, no? Hindi lang siya aabot ng 2,000. No, 2,000 below lang yung price ng review natin, no? 3 months na yan. Recorded pa lahat. Recorded pa lahat. Kontak ka lang sa number ko dito, 09463-564-098. Pero mas better, kumontak ka, mag-chat ka rin dito sa FB Messenger ko. Para talaga ma-save natin yung contact. Kasi ang phone ko kasi, hindi yan nare-recognize yung mga unknown na tao na wala sa phone book. So, i-chat mo lang ako para ganyan. Okay? Mag-review ka. Huwag kang mag-isa-isa. No? Marami kang matutunan sa akin. Depende sa'yo. Okay? So, yung lang po. Thank you everyone. I hope mag-review kayo. Anyway pala, ipopromote ko pala yung PRC book na compilation ko. So, I think magiging available na siya ngayon, July. So, maki-update lang sa post ko or sa Potente Review channel na page ko. Isa yan sa mga group page na minamanage ko. Okay din yan. Magpo-post ako doon na update. Pero mas better, pumiim ka dito sa aking social media na James Radasa Potente. No? So, yun lang po mga future social workers. Thank you and God bless you all. I really want to pray. I pray for wisdom po you. I pray for finances. Alam ko naghihirap ang lahat ng tao ngayon, lalo na itong mga mahal kong social workers. Bless them, Lord. And I pray, Lord, for wisdom, good body conditioning, and a humble heart to receive the learning message na ginawa ko ngayon. In Jesus' name, amen. So, declaration mo ngayon, magiging RSW ako. This year, lakasan mo. Bigyan mo ng energy. No? Mamotivate ka. Okay? Naghihintay yung lisensya mo, yung pamilya mo, yung mga clients mo. And God is waiting for you to fulfill it. Lalo na ako, I'm really rooting for your success. So give me a chance. Sige na. Sige na po. Parang John Lloyd, ano? So review with me and I will teach you the things that you need to know. No? Di naman importante yung items kasi yung mga ituturo ko, mababasa nyo rin yan. Yung mga teachers na kailangan nyo, yung alam yung mga techniques, yung mga tricky things. Kasi for example, magtuturo lang ako sa inyo ng mga subject. Mababasa nyo lang yan. Alam ko mababasa kahit wala na ako. Pero yung mga techniques, yung mga tricky, yung mga mahirap na dadaanan nyo, hindi nyo alam. Unless may social worker na magtuturo sa inyo. Ako, I've been in different board exam. I have 2 degrees. I can teach you. Give me a chance. Pinakamurang review. No? Review online course po to. Hindi po to review center ha. Extension lang to ng YouTube ni Sir James. Okay? Thank you. God bless you all.